Hello. Welcome back po muli mga kababayan ko dito sa ating Mounting Channel. Reaction and opinion. Ayan. Diretso na po tayo sa ating pong pag-uusapan sa mga oras po na ito mga kababayan. Kung makita po ninyo yung ating pong thumbnail ay ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa dito sa autopsy report na lumabas sa labi o sa bangkay ni dating Yusek DPWH Yusek Cabral. At napakahalaga po na ito po ay masubaybayan po natin mga kababayan dahil mayroon po tayong mga kinalaman po dito, no. Buong bansa, no, ay nayanig nung mga nakaraang buwan hanggang sa kasalukuyan. Nayanig po tayo sa issue po ng korupsyon. At ito nga po si Yusek Cabral ay isa po sa mga nasangkot sa anomalyang ito. At dito nga po nakakalungkot dahil ito nga po ay nasawi na. At sa ngayon ay hindi pa po natin alam kung bakit ito ay namatay. Kung ito ba ay nagpakamatay o pinatay. Kaya napakahalaga na malaman po natin ito kung ano po ang resulta na dito po sa autopsy na isinagawa po ng kapulisan dito po sa bangkay na kanila pong natagpuan doon sa ilalim ng bangin doon sa Kinon Road sa Benguet. Na kung saan ang sabi nga na sa unang napapanood po nating balita noong December 18 o 19, December 18 po kasi nangyari po ito at nabalitaan na lamang po natin ito December 19 na si Yusek Cabral nga daw po ay nahulog doon sa bangin. At ang hindi lang po malinaw kung siya ba ay inihulog o tinulak o mismong siya mismo ang tumalon sa kanyang sarili. Kaya yan po yung atin pong aalamin sa mga oras na ito dito po sa autopsy report. Pero bago po tayo dumako po doon mga kababayan ay nais ko lamang pong balikan ito pong testimonya o pahayag ng driver nitong si Yusek Cabral dahil itong driver na ito ay isa na po siya ngayong tinitingnan na person of interest dito po sa kasong ito dahil yun na nga ay parang maging ako po nang napanood ko po itong una yung kanya pong pahayag sa isang news ay parang hindi rin po ako kumbinsido sa kanya pong mga sinasabi. Marami po mga question mark para po sa akin dito po sa kanya pong mga ipinahayag. At yun na nga lumabas ngayon sa maging sa araw po na ito na siya po ay itinuturing na person of interest. So minamanmanan na po siya, minumonitor po yung kanya pong kilos. So posibleng hindi malayong maging suspect po ang driver po na ito. So yun po yung atin pong gusto pong balikan yung kanya pong testimonya. So alamin po muna natin yung kanya pong mga sinasabi doon, no, noong December 18 para lalo po nating masubaybayan yung pangyayaring ito po. Po kami sa may Kinon Road na nagtambay po kami at papalipas po ng parang lang po, magtatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos niyaya po uliin niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga
2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Tapos sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Kasi natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae. Dito po sa sinasabi niya po mga kababayan na itong si Yussi Cabral na nakaupo sa bato, yun po yung ating thumbnail, no? At makikita nga po natin diyan sa ating pong sa aking pong thumbnail na nilagay na itong si Yussi Cabral ay nakaupo doon sa gilid ng kalsada, doon sa bato na harang doon sa kalsada, kasi kaya may harang yan doon na ganun kasi malalim nga yung bangin doon, kaya may harang na mga malaking bato o malaking simento. So doon nakaupo itong si Yussi Cabral. At habang nakaupo itong si Yussi Cabral, ito namang driver na ito, nagsiselfie siya at nakangisi pa. At ayon po sa balita, itong picture na ito na nilagay ko sa aking thumbnail ay totoo po ito. Kinonfirm po ito, no, ni John B. Cremulya mismo, no, na kaya yan po yung nilagay ko pong thumbnail diyan. So yun po yung sinasabi itong driver na ito na nakaupo po si Yussi Cabral. Kaso nagsiselfie po siya habang nakaupo na malungkot yung kanyang amo doon, at siya naman ay nagsiselfie at nakangisi pa. So yun po, no, yung thumbnail po natin mga kababayan. Wala nang daw po. Tapos bumalik muli ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio uli. Tinong ko sa hotel. Sa hotel, pinunta namin yung chinag-check-inan na tinanong ko yung receptionist. Wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang-flashlight, kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio, kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung parang magre-relax lang po siya. Dahil? Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam ko. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang wala naman po siyang kinukwento sa akin na kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. At sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik nga po, yung sabi niya, saan tayo kakain? Sabi niya, ako na bahala. Sabi ko, hindi po ma'am, ikaw lang bahala kung saan tayo kakain. Yun lang po, wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? Yung sa kanya naman, sabi, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang ganun kalungkot na, wala naman po sa mukha niya na ganun ang mangyayari. Wala po kong alam. Yun lang po. Okay na po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Punta kayo dun sa hotel, tapos balik. Bakit? Balik dalawa lang po, umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O Hindi po, siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para ipag-drive ko siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang... Wala naman po akong hinala na gagawin niya yun. Kung alam sa sagot nitong driver, tinanong po siya
kung wala ba siyang hinala na bakit nangyari ang pangyayaring ito. So kagad po siyang sumagot. Ang sabi niya, wala naman akong hinala na gagawin niya yon. So anong ibig sabihin niya? So mayroon na pong ibig sabihin po dito, ano, mga kababayan, no, na para bang gusto niyang palabasin dito na itong si Yusek Cabral ay nagpakamatay o siya mismo yung tumalon dito sa bangin. Kasi wala naman daw siyang hinala na gagawin niya yon. So malinaw po yon, no? Ito po yung kanya pong konklusyon, ha. So Ito lang po, hindi na kami bababa rito, doon lang kami sa hotel magpe-permis. Nung unang balik mo kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Hindi, sinilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Eh wala naman po akong nakita, kaya umalis na uli ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan, nandun po ako kasi umalis po ako. dito na hindi niya raw nakita na gagawin niya yon. So ibig sabihin, nabuo sa kaisipan ng driver na ito na itong si Yusek Cabral ay talagang nagpakamatay. Hindi man lang niya inisip na maaring mayroong mga masasamang loob na nagtulak po dito. So, yun po, kasi no, malinaw po yung sa kanya pong sagot. So, ituloy pa po natin. Iniwan ko po siya para kung magre-relax siya, babalikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po yun. Confirm. Ang sabi niya, naiyak na lang daw siya. Yan nga, naiyak po siya. At hindi niya raw nakita na gagawin niya yun. So talagang pinagdidiinan niya po dito na itong si Yusek Cabral ay ginawa yung hindi karapat dapat gawin sa kanyang sarili. So ito po yung conclusion ng driver po na ito. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako sa kanya. Saka, sabi niya sa akin, tutulungan niya ako habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Nangako daw si Yusek Cabral na tutulungan siya habang buhay. Pero hindi niya akalain na gagawin niya yon. So, ano pa ba yung atin pong pwedeng isipin dito sa conclusion ng driver na ito? So, talagang indirectly niyang sinasabi na si Yusek Cabral ay tumalon. Siya mismo ang nagpakamatay. Hindi man lang niya inisip na maaring may ibang tao na tumulak sa kanya kaya nahulog ito si Yusek Cabral. So wala na po siyang ibang iniisip po dito kundi nagpakamatay si Yusek Cabral. So ito po yung nakita ko dito sa medyo hindi po paniwala kaagad, na hindi po dapat kaagad nating paniwalaan ang mga ganitong pahayag kasi parang para sa akin napaka one-sided niya, napaka bias, no, sa kanyang sinasabi kasi siya mismo nagsabi na hindi niya nakita si Yusek Cabral. Kasi hinahanap niya nga pa daw, hindi niya makita-kita. Hanggang sa nagpatulong na lang siya sa pulis dahil inabot na ata siya ng gabi at wala siyang flashlight. Kaya doon na siya humingi ng tulong sa mga pulis para hanapin ito si Yusek Cabral. Pero bakit nasabi niya na pinapalabas niya dito na itong si Yusek Cabral ay nagpakamatay? Kasi sabi niya, una, hindi niya naisip na wala siyang hinala na gagawin niya yun. So yun yung sinasabi. So, ibig sabihin talagang nabuo sa kanyang isipan na
nagbigti o tumalon sa sarili niya itong si Yusek Cabral. Kaya parang mayroong na contradict dito sa kanya pong mga pahayag. Hindi niya nakita si Yusek Cabral, pero parang sinisigurado niya na nagpakamatay itong si Yusek Cabral sa kanyang sarili. Di okay lang sana kung medyo nandoon siya, mga 1 kilometro siguro, nakita niya itong si Yusek Cabral na tumalon. Kaya pwede niyang sabihin na hindi ko maisip na gagawin niya yun. Pero hindi Hindi niya nga talaga nakita Pero nabuo sa kanyang isipan na itong si Yusek Cabral ay tumalon. So yun po yung aking pong napansin dito, mga kababayan, dito po sa pahayag nitong driver na ito. Kaya gusto kong balikan itong pangyayaring ito dahil para mabuo po yung atin pong yung istorya na atin pong sinusubaybayan po dito sa nangyari nga po sa buhay nitong former DPWH Yusek Catalina Cabral. So ngayon po, no, dadako na po tayo doon, mga kababayan, mismo doon sa atin pinaka-topic. Ito nga po yung paglabas ng resulta dito po sa autopsy report na isinagawa po ng kapulisan dito po sa bangkay na nakita po doon sa ilalim ng bangin doon po sa Kinon Road doon sa Benguet. Kasi itong si John Vic Remulla nung isang araw ay ang sabi niya ay gusto niyang ipa-autopsy yung bangkay na nakita doon sa ilalim ng bangin dahil hindi kaagad siya naniwala na ang nakita na bangkay doon ay si Yusek Cabral mismo. Kasi sabi niya baka ibang bangkay ito na nilagay lang doon at palabasin na si Yusek Cabral yon para yung totoong Cabral na buhay ay makatakas. So kumbaga lilituhin lang yung mga pulis, pero pala yung totoong Cabral ay buhay naman. So naglagay lang ng bangkay doon. Kaya napakahalaga kay John Vic Remulla na ma-autopsy yung bangkay na nakita po doon. At ito namang asawa ni Yusek Cabral ay tumanggi nung una na ipa-autopsy yung bangkay na nakita po doon. Pero nung kalaunan ay napapayag na rin. So ito po ngayon yung atin pong pag-usapan kasi lumabas na nga po yung resulta. So ngayon po ay atin pong panuorin at tanungin po natin itong si John Vic Remulla kung yung bangkay na nakita doon sa ilalim ng bangin doon sa Kinon Road ay talagang si Yusek Cabral. Secretary Remulla, ano na? Si Yusek Cabral ba talaga yung nakita nyong bangkay doon sa ilalim ng bangin ng Kinon Road? Siya ba talaga yung nakita o ibang tao na nilagay lang doon para ang tunay na Cabral ay makatakas, no? Bakit tatakas? Dahil nga po sa anomalya na kinakasangkutan po nito. So ito po yung nasa isipan ni John Vic Remulla, no? So ngayon tatanungin po natin siya. Sekretary, si Cabral ba talaga yung bangkay na inyong nakita o nakita ng mga kapulisan doon o ibang bangkay? So sumagot po kayo yung sa Secretary Remulla. Gusto ko lang pa alam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cati Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba, Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab
At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yan. At lumalabas rin na consistent sa investigation. Confirm, hindi po ibang bangkay ang nilagay doon sa ilalim ng bangin ng Kinon Road, kundi mismong si Yusik Cabral mismo. Kaya ito po yung ating pong aabangan, no, sa kanya pong sasabihin pa dito kung paano nangyari ito, kung bakit nandoon si Yusik Cabral, bakit siya yung bangkay doon, ano ba talaga ang nangyari, no? Siya ba ay tinulak? Siya ba ay tumalon sa kanyang sarili? Siya ba ay nagpakamatay o siya ay pinatay? Yan po yung atin pong subaybayan po, no, dito po sa kwento nitong ating DILG Secretary John Vic Remulla. Ng sa follow-up investigation, number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun, oh. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. A fall, oh. From a fall. Kakahulog. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon ng binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero it turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina, pagbalik ng driver di na siya nakita eh. So baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. So, ang cause of death, blood flow. Parang sinasabi niya dito na walang foul play na nangyari. So parang nagbibigay na po siya dito ng conclusion na walang foul play. At nasabi niya pa itong huli, na sabi niya doon pa lang tumalon na. Buti pa yung driver kanina, hindi niya masabi na tumalon na itong si Yusik Cabral, pero ito si John Vic Remulla ay nasabi niya na baka daw doon pa lang ay tumalo na. So iba po kasi yung tumalo na kaysa pinatalon. Ayan po, no? So mukhang mayroon ng conclusion dito yung ating DILG Secretary. Walang foul play at posibleng sa kanya pong ipinahayag ay nagpakamatay itong si Yusik Cabral, tumalon. Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-rib cage ay shattered towards the internal organs. So Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Yung, 30 meters, sir. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters, wala so man mga ng tubig na 100. sumalo. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So gusto ko pong malinawan kung ito ba talaga ay walang foul play na nangyari po dito sa pagkasawi nitong Yusik Cabral na ito. So kung talaga bang walang foul play na nangyari po dito. So tatanungin po natin uli itong si John Vic Remulla, no? Kasi dito sa unahan niyang pahayag, parang talagang sinasabi niya na wala ng foul play. So gusto ko lang pong i-confirm kung talagang yun ay paninindigan niya na walang foul play. Secretary, wala ba talagang foul play dito sa pagkamatay ni Yusik Cabral? Paki-confirm po kasi parang hindi pa ako satisfied kanina, no, doon po sa inyo pong sinasabi
na hindi nyo po diniritso doon yung talagang walang foul play doon sa inyo pong sinasabi dito po sa pagkamatay ni Yussi Cabral. Paki-confirm naman po, Secretary Remulla, wala ba talagang foul play? Pakisagot po, Secretary. The crime, wala kaming nakitang evidence of foul play. Walang struggle. Kahit sa mga kuko niya, walang nakitang skin cells na pwede mag-point. Walang gunshot wound. Wala siyang ligature marks sa leg. So wala kami nakitang foul play. Sa sasakyan. Sa sasakyan, walang dugo, walang signs of struggle rin. So, Pero yung sinasabi nga na mga conspiracy theorists, ang consistent din daw yung pagkakatulak, baka may tumulak. Pero ito seka, bukod kay Yussi Cabral, itatanong ko sa ito, syempre, hindi ito lang ang pagtatapos. Meron pa rin patuloy na investigasyon at may patuloy pa rin kayo pong mga anggulo na dapat pang hukayin para i-put to rest nga kung sakasakali na may katagpo daw siya. Ang dami ko nakikita gano'n. May wala. katagpo, yung driver, baka o Hindi. mga ganun po ba? tinignan namin ng CCTV ng pagpasok ng Confirm niya na wala daw foul play dito po sa pagkamatay nitong Yussi Cabral. Walang foul play ang kanya pong sinabi. At sabi nitong isang angkor, pareho po kami ng kaisipan nitong angkor na ito, na paano kung may ibang tao na tumulak, di ba? So walang foul play, walang nakita doon sa sakyan o doon man sa katawan na maaring nag-cause ng foul play, walang nakita doon. Paano nga kung itinulak? So paano nyo nalaman ngayon, paano nyo ngayon masabi na walang foul play? Kasi doon lang kayo nag-check sa mga ganon-ganon, sa sasakyan, kung saan-saan, kaya nasabi nyo walang foul play. Paano nga habang siya nakaupo doon, biglang tinulak? So paano nyo ngayon sabihin? Paano nyo ngayon ma-conclude na yung pagkatulak na yon ay hindi foul play yon? Di po ba? Kasi kung itutulak ka sa likod at nahulog ka doon, ay mahirap talaga na mag-conclude ka na may foul play wrong kasi wala namang hindi ka pag itinulak ka, magagalusan ka ba doon? Magagalusan ba yung likod ng tao pag itinulak? May palatandaan ba kapag itinulak yung isang tao? Lalo na yung kinaupuan itong si Cabral ay kunting tulak lang yon ay mahuhulog na siya doon. So paano nyo ngayon masasabi na walang foul play ron? Kung halimbawa nga ay itinulak siya. Di po ba? So parang napakahirap na tayo po ay yung ating pong sekretary ay magko-conclude po na wala pong foul play na nangyari po dito. Sige, tuloy po tayo. ng hotel at paglabas at sa floor niya, wala naman talagang dumating eh. Tsaka sandali na siya ron, may 1 oras lang. Tapos bumaba rin. Tapos sabi sa driver niya, baba na tayo ulit. Tsaka ng umaga, nung 8 o'clock yung packet sila, tumigil sila sa very same spot. At tumayo siya sa edge kung saan siya nahulog. Yung litrato, nakita natin. Oo, doon, tumayo na siya ron eh. Justification niya, dahil nung umaga daw, nang dumaan sila roon, galing dito sa Maynila, tumigil sila doon at tumayo doon sa lugar na yon kung saan itong kinabagsakan ni Yussi Cabral. So, yun yung kanyang justification para talagang i-justify niya na walang foul play na naganap. Kumbaga, talagang sariling initiative ni Yussi Cabral na kitilin ang kanyang buhay. So, yun po yung
conclusion dito na nakikita ko dito sa sinasabi po ng ating mahal na DILG Secretary John Vic Remulla. So tuloy po tayo mga kababayan. Nakita sila ng pulis, sabi ng pulis bawal dyan. Kaya sumakay na siya ng kotse, tapos umakita sila. Kaya doon pa nung umaga, baka may balak na talaga. Baka tinitingnan niya yung terrain. Oo, pero alam ko, tingin ko, sanay siya ron kasi yung lahat ng Na talaga. So, gano'n na nga. Gano'n na nga yung aking naiisip na ito yung inyong sa palagay na itong si Yusek Cabral ay talagang gustong magpakamatay. Dahil ayon sa inyo, tumayo siya roon at yun na nga, nakita ng mga pulis, pinagbawalan sila dahil napakadelikadong lugar na yon. So, ayon sa iyong conclusion dito, ay talagang gustong tumalon dito si Yusek Cabral, no? So, parang ang hirap na sa conclusion na ito ng ating mahal na DILG Secretary. rock netting. Ando doon banda. Ay, oo nga pala, controversial din yung rock netting na yan, ano? Yung isa pang Congressman Eric Yap yata ang ayun kausap pa, niya ron, tama no? sec. Nakita kasi namin yung Ion Hotel kung saan siya Yan, tumira sige, oh. ay pag-aari ni Yusek Cabral. Yung hotel mismo? Yung hotel mismo. Oh. Hanggang 2025. Pero binenta niya ng 2025 sa isang nangangalang Eric Yap. Nako, Aba. yun, nako. Ba, the plot thickens, Dagdag na ha? naman po ito. The plot is plotting. Mag-isip-isip, oo. Sige, ibig sabihin, Parang nagbenta lang ng sapatos, no? at yun mismo ang tinuluyan niya. Tanungin na natin, yung mga sangkot. Okay, nabanggit dito pangalang Eric Yap at ito palang si Yusek Cabral ay may hotel. At ito daw ay ibininta kay Eric Yap. So, hindi nakapagtataka kung bakit itong si Yusek Cabral ay nagkaroon ng hotel. So, alam naman po natin, doon pa lamang po sa hearing sa Senado ay nakikita na po natin na ito po, si Yusek Cabral ay talagang napaka-impluensya po, no? At talagang siya po ay maaring talagang masasabi po natin na sangkot po talaga sa mga anomalya dahil sabi nga ni Senate President Tito Soto, maging siya ay tinix daw nitong Yusek Cabral na kung siya ba ay mayroong gustong isingit na project doon sa National Expenditures Program or sa NEP. Subalit siya po daw ay tumanggi. So, yun na nga, talagang makapangyarihan ito ni Yusek Cabral, kaya siguro hindi po tayo magtataka kung bakit ito po ay nagkaroon ng hotel. At kalaunan ay ibininta kay Eric Yap. At kung matatandaan po natin mga kaibigan, itong si Eric Yap na ito ay naging parang siya po yung representative ng ACT-CIS ba yun? Yung kay Tulfo, no? Yung party list ni Tulfo. So parang siya po yung representative po dito. So yun po, no, yung aking pong pagkakatanda. At ito si Eric Yap na ito, nabanggit po ito ni Gutisa doon po sa Senate hearing nang mag-testify po doon si Gutisa na ito daw po si Eric Yap ay nag-deliver po ng isang van na pera doon kay Saldico. So yun po yung testimonya ni Gutisa, itong si Eric Yap. So hindi nakapagtataka din kung bakit siya po yung nakabili dito po sa ibininta na hotel ni Yusek Cabral. Kasi kung totoo yung testimonya ni Gutisa na nagdi-deliver siya ng isang sasakyang pera,
So talagang hindi malayo mga kababayan na magkakaroon po talaga ito ng hindi lang milyon-milyong pera, kundi bilyon. So yun po, no? So itong dalawang ito ay talagang nasangkot po ito, no? Sa katiwalian, yung dalawang ito, si Yusek Cabral at itong si Eric Yap. Ang hindi ko lang po dito maintindihan dito po kay Secretary Remulla na parang gusto niyang i-divert yung issue, no, sa mga ganung bagay. Imbes na mag-concentrate doon sa pagkamatay ni Cabral ay gusto niyang i-divert doon kay Eric Yap, do may hotel si okay, wala namang problema na malaman natin 'yon. Pero sa akin hindi na nakapagtataka kung bakit nagkakaroon sila ng ganyan, dahil nga alam naman natin na sangkot talaga yung mga ito, no, sa katiwalian. Pero dapat mag-focus po tayo doon sa pagkamatay nito ni Cabral. Sino ba pumatay dito, o siya ba talaga ay pinatay o nagpakamatay? So dapat doon po tayo talaga mag-focus. Hindi na po tayo magpunta pa doon kung saan-saan. Kasi alam naman po, hindi na po kay sa saldi ko nga nagkaroon ng mga air asset eh. So hindi imposible 'yon na magkakaroon siya ng mga ganon, dahil nga sa laki ng kanilang pong kinukulimbat po sa kaba ng bayan. So pero dapat tayo po, kung ano po yung issue talaga, dito po tayo tumutok, no? Kung sino ba talaga ang pumatay dito kay Cabral, o kung siya ba talaga ay nagpakamatay lang sa kanya pong sarili. So divert pa po tayo nitong secretary na ito natin. So wag naman sana tayong lituhin dito, no? So kasi ay naloko na nga tayo, no? Ay lulukuhin pa. So dapat, no, mag-concentrate na lang sila dito sa investigation na to. So ito ba ay nagpakamatay si Yusek Cabral dahil hindi niya nakayanan ang problema na kanyang kakaharapin, o pinatay siya dahil siya po ay magiging magtitil all siya katulad ni Saldico? So yung po dapat dito po tayo mag-concentrate, hindi kung ano-ano, no, natural yan na mangyayari po, no, na magkaroon sila ng mga ganyang bagay dahil nga sa laki ng kanila pong kinukuhang pera, no, sa kaban ng bayan. So concentrate na lang po tayo sa pinaka main issue. Dapat secretary, no, dito ka po mag-focus. At natandaan ko pa po yung inyo pong sinabi na ng isang nakaraang araw na kapag itong si Cabral, ang sabi mo noon, nung isang araw lang, na hindi hadlang ang kamatayan para habulin itong si Cabral. So kumbaga, kahit patay na, gusto nyong paimbestigahan ito para makasuhan. So papaano yan kapag ito po ay inyo pong inimbestigahan, ituloy nyo po yung investigasyon nito at mapatunayan nyo na sangkot nga ito, so paano nyo ngayon to kasuhan? Ipatay na. Paano nyo ngayon ito ipa-aresto? Ipatay na. Bakit hindi na lang po kayo mag-concentrate doon sa mga buhay pa? Ang dami pong mga sangkot dito sa flood control scam na ito. Dapat doon po kayo mag-concentrate.
Hindi po dito sa patay na. Nung mag-resign ito si Yusek Cabral, tahimik naman kayo, buhay na buhay pa siya noon. Nung mag-resign si Bunuan, tahimik din kayo. Wala kayong sinasabi, nahabulin nyo sila, kakasuhan nyo sila, imbestigahan nyo sila, at kakasuhan nyo sila. Ngayong patay na, saka kayong magsasalita, na hindi hadlang ang kamatayan para hindi ituloy ang investigasyon sa kanila hanggang sa makasuhan. Wow! Dapat sa mga buhay na lang po kayo mag-concentrate, Mr. Secretary. Ayan andyan yung mga nag-resign pa, si Pangandaman. Nag-resign ng binanggit ang kanilang pangalan ni Saldico sa expose ni Saldico. Itong yung dalawang Bersamin, yung maglulo yata o magtiyuhin, nag-resign din. Sinangkot din ni Saldico sa kanyang expose. Wala kayong sinasabi na ipa-imbestigahan ninyo para makasuhan. Tahimik kayo ngayon. Bakit dito sa patay? Parang interesado kayo rito na ituloy pa rin ang investigasyon, no? Dito sa patay na ito. Pambihira naman, no? Tanungin nga natin itong ating paboritong vlogger na police general na siya po ay retired na, kung ano yung masasabi niya dito sa kay John Vic Remulla na itutuloy daw yung kaso o investigasyon hanggang sa makasuhan itong si Yusek Cabral kahit patay na, kasi sabi niya hindi hadlang daw yung kamatayan para hindi ituloy yung investigasyon. So, hingin po natin yung reaction at opinion itong ating paboritong vlogger na Police General. So, yung kanya pong channel ay puntahan nyo rin po yung kanya pong channel, The General Viewpoint. Yan, yun po yung kanya pong channel. Paborito ko po itong panoorin kasi napakasipag po nitong Police General po na ito. Masipag po siyang mag-upload, no, sa kanya pong account dito po sa YouTube. So marami po akong natutunan sa kanya, kaya bawat upload niya po talagang pinapanood ko po 'yan, no. So marami po akong natutunan sa kanya. Ngayon, tanungin po natin siya dito po sa pahayag ni John Vic Remulla na hindi daw po hadlang ang kamatayan para habulin pa rin ito si Yusek Cabral kung ito man talaga ay sangkot sa katiwalian dito po sa DPWH Flood Control Program. So yan po, panoorin po natin ang sasabihin dito ni Police General. Ayan. Post sa threats, no? Reaction, pahayag ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa pahayag ni DILG Secretary John Vic niya ng reaction ay yung post o hindi ko po alam kung post ni Senador Alan Cayetano po ito ang kanya pong bibigyan na reaction dito po sa sinabi po ni John Vic Remulla na hahabulin niya pa rin itong si o papaimbestigahan niya pa rin itong si Yusek Cabral kahit patay na, kasi sabi nga hindi daw hadlang yung kamatayan para matigil yung investigasyon at para hanggang sa makasuhan. So yun, no, ituloy po natin. Remulla na kahit patay na daw si Yusek Cabral, hindi nila tatantanan, hahabulin pa rin daw, hindi daw
yung kamatayan daw hindi mag-absuelto sa kanya. Grabe, no? Patay na ngayon tao. O ito, oh. Grabing birada ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, kasuhan nyo ngayon, patay na. Nung buhay, parang di nyo nakikita. Di ba? Wala. Hanggang resign lang. Ang daming nag-resign. Senate investigation ni Lacson, hindi na ito na patawag si Yusek Cabral. Tahimik. Hindi na banggit na mga pangalan nito, maging yung si Bunuan. Lumayas na lang papuntang Amerika. Hindi na mabanggit. So ngayon nang patay na, ayan. Nagkukumahog sila ngayon na mag-imbestiga para makasuhan itong si Yusek Cabral. Oh, I think naunang nag-resign si Bunuan, Secretary Bunuan. Nag-resign, wala lang. Hindi din pinapansin. Sumunod itong Cabral. Resign, wala lang. Sino pa ang mga nag-resign? Pangandaman. Bersamin. 2 Bersamin. Resign. Jojo Cadiz. Yung mga o kahit nga si Saldico. Nag-resign, wala rin. Pinabayan lang. Kung hindi pa nag-whistleblower si Saldico, hindi nila kakasuhan eh. O ito ngayon, patay na. Yusek Cabral, ngayon pa nila kakasuhan? Hindi pa nag-till all si Saldico doon po sa kanya pong Facebook account. Nag-post yan ng mga video po doon. Ay hindi pa sila nagkukumahog na kasuhan itong si Saldico. Tahimik lang sila nung tahimik pa si Saldico. Pero nang nag-ingay na si Saldico, doon na nabulabog na sila. So maring ito rin po yung nangyari po kay Yusek Cabral, no? Kaya po siya tahimik. Bagamat siya po ay maraming alam. Dahil ako po ay naniwala talaga na marami po siyang alam dahil siya po mismo nasa right hand po siya ng secretary DPWH ni Bunuan. So marami siyang alam talaga rito. Alam niya kung sino itong mga buhaya na to dito po sa ating bayan, at yung mga proponent dito po sa mga anomalyang mga proyekto, hindi lamang po sa flood control, panigurado po yung mga katiwalian na ginagawa po dito ng mga congressman, ng mga senador, ng mga DPWH officials at mga contractor, so maraming alam po ito si Yusek Cabral. So kaya siguro siya na nahimik, para hindi siya matulad kay Saldico, kasi kapag nag-ingay siya, sigurado kakasuhan kaagad siya. so yun po yung naging style malamang ni Yusek Cabral, kaya po siya nahimik. Pero para po sa akin, habang siya po ay nananahimik, siya po ay ginugulo sigurado ng mga proponent, yung mga dapat niyang ikanta, hindi siguro siya pinapatahimik, ginugulo ang kanya pong isipan hanggang sa yun na nga, siguro kasi may napanood po kasi ako sa kanya pong interview 6 years ago dito po sa YouTube, na yung tinatanong siya yung yung sa sarili niya, sa personal niya. So yung mga sagot niya doon talagang nagpapakita na talagang matibay siya na babae. Hindi siya basta-basta matitinag.
dito po sa kanyang doon po sa kanyang mga sagot sa nag-i-interview po sa kanya. Kaya ako po hindi naniwala na ito po ay nagpakamatay. Kasi doon nga po sa interview na yon, takot daw siya sa heights o sa malalim na mga lugar. Bakit siya tatalon? Kaya napaka-imposible eh. Takot siya. So doon sa nakikita po natin, doon sa picture, dito po sa aking thumbnail, kung bakit siya nakaupo doon sa gilid ng kalsada, doon sa nakaharang na simento, na malaking simento, kung saan doon po siya nakaupo, maaring hindi niya sariling desisyon yun. Kasi takot nga siya eh. Yun yung sa interview niya, takot siya sa mga malalalim na lugar. Pero bakit doon siya nakaupo? Kaya nabuo sa akin pong isipan, maaring talagang pinipressure siya na doon ka umupo, tumalon ka dyan. Kapag hindi ka tumalon, yari ang pamilya mo. So, isa sa mga pwedeng mangyari po yan. Kung bakit napilitan siyang umupo doon sa gilid ng kalsada na kung saan napakalalim na, akalain mo 30 meters. Nakikita niya yun eh. So takot na takot siya doon sa lugar na yun. Kasi yun daw ang kinakatakutan niya. 6 years ago na interview po siya. Yung mga ganong lugar na mga malalalim, takot po siya doon. Pero wala po siyang magawa. Kung na-hostage po siya. Ang kinukuhan sa kanya yung kanyang pamilya. Di ba? So, posible niyang magagawa po yun. So, yun po, no? Yung aking pong opinion po sa pangyayaring ito. So, ituloy po muna natin itong sinasabi po ng ating pong paboritong general vlogger. Lagi akong napapatawa dito eh. Masayang panoorin to eh. Di ba? Ang kanila talaga nakakaduda. Oh. Kakasuhan nyo ngayong patay na. Nung buhay parang di nyo nakikita. Sige. Let's say, i-push ninyo yan. Kung sakali makakita ng probable cause, sino ang i-warrant arrest nyo? Yung patay? Alam nga naman na yung pamilya. Oh. Yung patay. Ise-serve nyo sa sementeryo yung warrant of arrest. Ano ba? Paano haharap sa korte yan at susumpa na magsasabi ng katotohanan at parang katotohanan lang? Pag bumangon bigla. Kaso nakrimit na yata ngayon. Paano siya dedepensa sa sarili niya? Sige nga, DOJ at Mr. Junvic Rimulya, yan lang ang tanong ko. At kung makokonvict, ikukulong nyo sa bilibid yung ataol? Grabe naman ito. Real talk talaga si... Ataol yung ikukulong. Pwede. May pangalan naman. Lalagyan ng pangalan doon. Former DPWH Yuse Catalina Cabral. At taon yung kinulong sa bilibid. Ang tanong, ilang taon kaya yon sentensya? Ataol na lang eh. Baka hanggang sa mabulok yung ataol. Pambihira taga Junvic oh.
Senator Alan Peter Cayetano. But, yes, talaga. Bakit ngayon lang sila kumilos, gumalaw? Parehas lang talaga kay ex-congressman Saldico. Noong una, deadma sila sa panawagan na i-cancel nyo na ang passport. Salamat kay Congressman Toby Chanco. Sila yung nananawagan, i-cancel. Chanco, ito yung mga maalala ko lang na nananawagan na i-cancel ang passport. Toby Chanco, ex-Senator Franklin Drilon, ex-Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito yung mga prominent. Marami pang nananawagan na i-cancel ang passport. Kaya lang, wala, deadma ang Marcos Jr. administration. Hindi daw pwedeng i-cancel ang passport. Dahil kailangan sundin ang due process. Mismo ang Pangulo, nung tinanong siya ng media, no, we cannot cancel the passport. No. Kaya lang, nung nagsalita na, si Saldico, ang bilis. Ngayon, cancel ang passport, may warrant of arrest. Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan, no? So, naipit na kasi sila doon sa expose ni Saldico. Kaya, yung argumento nila na hindi pwedeng i-cancel agad yung passport ni Saldico ay kinain nila, no? Pwede naman palang gawin kaagad. Pwede naman palang kaagad kasuhan si Saldico. Bakit hinintay nyo pa na mag-expose pa siya? Pambihira talaga, oh. Kaya lang, tinatawanan sila ni Saldico dahil nakapagtago na. O at least, buhay si Saldico. Ito, si Yusek Cabral. Ngayon lang sila, no? According to Congressman Leandro Libeste, gusto pala niyang mag-whistleblower of state witness. Kaya lang, bakit hindi natuloy? Diba sayang? Dahil ang daming nalalaman itong si Yusek Cabral, gusto niyang magsalita, kaya lang, wala lang. O ngayon, natataranta sila, gustong kunin yung cellphone, yung laptop ata parang nawawala. Kaya lang sabi ni Congressman Libeste, nandun sa laptop o computer, yung mga files, nandun yung listahan ng mga proponents, mga mambabatas, proponents sa mga insertion sa DPW. Pag-asa yon na ma-recover pa. Huwag na po nating asahan yon na yun ay malalaman pa po natin. Isi-secure na nila yon. Ebidensya yun eh. Mapapahamak sila ron. Kapag hindi nila gawa ng paraan yun na hindi nila itago o sirain yung laptop o computer na yon. Kung yung may-ari mismo ng computer ay nagawa nila ng paraan na iligpit, no? Kasi ako naniwala talaga na itong si Yusek Cabral ay hindi po ito nagpakamatay, kundi ito po ay pinatay, no? Dahil nga po sa malaking isyu na kinakasangkutan nito, na kung wala pong mangyayari sa kanyang masama ay marami po siyang idadamay ng mga malalaking isda. Kaya siya po ay yan, minalas. Talagang ganyan po talaga. Kaysa mabulgar,
yung katotohanan, lumabas yung katotohanan. Ayaw nila palabasin yung katotohanan, kaya gagawa at gagawa sila ng paraan. Kailangan pumatay sila ng tao para lang matakpan yung katotohanan, para yung kanilang mga masasamang gawain ay hindi mabulgar. So yan po yung aking pong opinion. Hindi pa ako naniwala na si Yusek Cabral ay nagpakamatay po ito. Ginulo yung isip nito. Hindi basta-basta po yun pupunta sa ganung lugar, kasi 6 years ago sa kanyang interview, galit siya sa heights. Galit. Takot siya sa heights. Sa mga ganung lugar, takot na takot siya. Pero bakit nandoon siya? Hindi kaya pinagbantaan siya kapag hindi mo gagawin yan? Pamilya mo ang madadali. So ganyan po, no? Yan po yung aking pong opinion, mga kababayan. So hindi ko po alam kung ano po yung inyo pong opinion, no, sa isyong ito, pero yan po yung sa akin. So opinion ko lamang po yan, no? Hindi ko po sinasabi na ito na po talaga yung katotohanan. Yung po ay ako po ay nagbibigay lamang ng aking pong sarili pong opinion. So ituloy po natin ito pang sinasabi ni General. Bullets, dyan sila ngayon kinakabahan kung lalabas. Kasi sabi ni Congressman Liabeste, pag lumabas yon, tapos na ang investigasyon. Malalaman na ng buong bayan sino yung mga king and queen, princess, mga duke, mga... So, sige, kasuhan nyo. Nakakalungkot na ang mga pangyayari sa gobyernong ito. Akala natin, ako, personal ko, akala ko nung magsabi ang Pangulo na mahiya naman kayo, sabi niya sa sona niya. Sabi ko, wow, parang ito na, totohanan na ito. May pag-asa pa. Kailang nung mabuo yung ICI, tapos isa-isang nagre-resign yung mga na-appoint, Magalong, tapos ito si Commissioner Dave Singson, may balibalita, pati si General Asurin, tapos wala pang pundo. Ako, lumabas na yung kapalpakan ng ICI, wala na. Nakita ko na. Palabas lang talaga, pang cover up, palabas lang na kunyari mag-iimbestiga doon sa katiwalian. Nagbuo sila ng ICI para imbestigahan yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo na mahiya naman kayo. Napakarami, 15 contractors yata yung kanyang binanggit sa kanyang suna. Pero nag-concentrate lang sila doon sa isa kay Diskaya. At doon sa kay Saldico yata, no, o dalawa o tatlo yung sa yung Sims. Mga tatlo lang yata. So 15 yon. So nasaan yung 12 na binanggit doon sa suna ng ating Pangulo? Bakit hindi man lang nababanggit? Bakit yung mga may-ari noon hindi man lang tinanong kung mayroon ba silang kung mayroon bang mga congressman, senador na kanilang inabutan ng kickback? So wala, nag-concentrate sila kay Diskaya. Talaga naman. So parang tayo po ay pinagloloko
Pero hindi po tayo maluloko dahil gising na gising po tayo. Kaya po tayo ngayon nag-iingay na sana ay matapos, no? Yung katiwalian na ito. Kasi kapag hindi po tayo mag-iingay, hindi ito matapos-tapos. Pero kung patuloy po tayong mag-iingay sa mga kaganapang ito, ay may kunting pag-asa po tayong makikita. So tulong-tulong po tayo na yung corruption na ito, yung mga buhaya na ito sa ating pong bayan ay nawa ay masugpo na, no? Ayaw naman natin na panalangin na nawa na kunin na sila ni Lord kaagad. So bago sana sila kunin ni Lord, ay makapagsisi muna sila sa kanilang mga kasalanan na ginawa. Umamin na sila, no? Kasi tayo naman mga Pilipino ay nandiyan naman po yung atin pong pusong maawain, no? Ang mahalaga lang ay umamin sa kasalanan, no? Para hindi na po pamarisan ang mga susunod na henerasyon po natin. So kawawa yung mga kabataan na ito po yung kanila pong nakagisnan, punong-puno ng korupsyon. So kawawa po, no? So tuloy pa po natin. Ang propaganda lang itong ICI, kaya wala na akong aasahan sa investigasyon ng flood control. Kaya sabi ng isang political analyst, si Mr. Franco Mabanta, Marcos ship isn't just sinking, it's already at the bottom of the ocean. We're just waiting for a political tsunami to emerge by 2028 para magkaroon ng tunay na pagbabago. Natin tapusin itong ating pong vlog at yun na nga po, no? Napakinggan po natin, napanood po natin ito pong issue dito, yung ating pong topic dito, yung paglabas po ng autopsy report dito po sa bangkay ni Jose Cabral, na kung saan ay kinumpirma ni DILG John Vic Remulla na yung bangkay na kanilang nakita doon sa ilalim ng bangin ng Kinon Road ay si Jose Cabral nga. At napag-alaman din po natin ayon kay John Vic Remulla na pinapalabas niya na walang foul play dito na nangyari. So yan po yung masakit na katotohanan na para bang imbes na laliman pa yung investigasyon, no, sa pagkamatay ng itong Jose Cabral, ay parang doon na nagkaroon na kaagad ng conclusion na walang foul play dito po sa kaganapan po na ito. Sana nga po, no, ay mag-imbestiga yung Senate dito o yung Kamara po dito sa issue na ito para malaman po talaga kung ano ba talaga yung katotohanan. Kaso lang wala tayong aasahan na mga investigasyon dito sa Kamara na ito saka sa Senate. Pero kung yung mga Duterte ditong hayagan na nagsangkot, ay kabilang kuan yan, investigasyon ang gagawin nila. Yung Dolomite Sign nga lang napakatagal na, napakinabangan na ng napakaraming Pilipino, gusto pang imbestigahan. Lalo pa kaya kung mayroon silang nakita na hindi kaya-aya na ginawa ng mga Duterte. Mag-uunahan sila sa pag-iimbestiga itong dalawang kapulungan na ito, yung Kamara at saka yung Senado.
Itong si Senador Lacson, akala ko talagang binuto ko pa naman ito eh. Kasi akala ko talagang matapang ito. Ikaso, biglang tiklop. At naging abogado pa ng ating Pangulo nang isinangkot ni Saldico itong ating Pangulo doon sa korupsyon. Itong si Senador Lacson ang tumayong abogado ng ating Pangulo. So yan po yung masakit na katotohanan. Imbis na ituloy yung investigasyon, yung mga akusasyon ay imbestigahan kung totoo ba ay hindi, wala, kaagad na niribat na wala man lamang investigasyon na naganap. At sana sa January ituloy itong mga investigasyon na ito. Kaso mukhang magko-concentrate yata sila sa impeachment ni Sara Duterte. Pag nangyari po ito, wala, tatabunan na ang issue na ito dito sa flood control anomaly. So yan po yung masakit na katotohanan na aabangan po natin sa darating na bagong taon 2026. So maraming salamat po mga kaibigan. Dito na po natin tapusin yung ating vlog na ito. At bago po tayo sana lumisan sa channel po na ito ay huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-subscribe po ang munting channel na ito, at maging yung notification bell ay pakipindot nyo rin po para kapag tayo po ay mayroon pong bagong upload na video ay ma-notify po kayo kagad. So maraming salamat po sa lahat po ng nanonood. God bless us all po.